Mula sa usapang North Korea, dito naman tayo sa usapin tungkol sa Sabah. Ang usapin tungkol sa Sabah ay isa sa pinaka-kontrobersyal na issue sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito tuluyang nare-resolba kung kanino nga ba talaga ang lugar na ito. Kung ako ang tatanungin, hindi ito simpleng usapin ng lupa kundi isang malalim na issue ng kasaysayan, kasunduan at karapatan. Maraming Pilipino ang naniniwala na may matibay na basehan ang Pilipinas sa pag-angkin nito, habang ang Malaysia naman ay may sarili ring paninindigan kung bakit bahagi ito ng kanilang bansa. Kaya bago tayo humusga, kailangan nating balikan kung saan nga ba nagsimula ang lahat. Noong sinaunang panahon, ang Sabah ay bahagi ng teritoryo ng Sultanate of Sulu. Ito ay ipinagkaloob umano ng Sultan ng Brunei sa Sultan ng Sulu bilang kapalit ng tulong sa isang digmaan. Kung ako ang tatanungin, dito palang makikita na may historical claim na ang Pilipinas dahil ang Sultanate of Sulu ay may koneksyon sa kasaysayan ng bansa. Hindi lang ito kwento. May mga dokumento at kasunduan na sumusuporta sa relasyong ito. Kaya para sa marami, dito nagsisimula ang paniniwala na ang Sabah ay hindi basta-basta nawala kundi bahagi talaga ng dating sakop ng Sulu. Pumasok ang British North Borneo Company noong 1878 kung saan nagkaroon ng kasunduan sa Sultan ng Sulu. Ang malaking tanong, ito ba ay lease o sale? Kung ako ang tatanungin, ito ang pinakakritikal na bahagi ng usapin. Ayon sa panig ng Pilipinas, ito ay isang lease lamang. Ibig sabihin, pinahiram lang ang lupa at hindi ibinenta. Pero ayon sa Malaysia, ito ay isang tuluyang pagbebenta. Dahil sa magkaibang interpretasyon ng kasunduan, dito nagsimula ang matinding debate na hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na resolusyon. Noong 1963, opisyal na naging bahagi ng Malaysia ang Sabah matapos ang isang referendum na sinuportahan ng United Nations. Ngunit kinwestiyon ito ng Pilipinas dahil umano sa kakulangan ng tamang representasyon ng mga tao. Kung ako ang tatanungin, mahirap tanggapin ang isang desisyon kung may duda sa proseso. Para sa Pilipinas, hindi sapat ang referendum upang balewalain ang historical claim ng Sultanate of Sulu. Kaya mula noon, nanatiling bukas ang isyu sa pagitan ng dalawang bansa. Isa sa mga argumento ng Malaysia ay ang prinsipyo ng self-determination, na ang mga tao sa Sabah ang dapat magdesisyon kung saan nila gustong mapabilang. Kung ako ang tatanungin, may punto ito, pero hindi rin nito agad binubura ang kasaysayan. Kung ang lupa ay may malinaw na pinagmulan, dapat ding isaalang-alang yon. Ang problema, ang kasalukuyang populasyon ng Sabah ay iba na sa dati, kaya nagiging komplikado ang tanong kung sino ang may tunay na karapatan. Ang Pilipinas naman ay patuloy na nagsasabi na hindi pa nila isinusuko ang claim sa Sabah. May mga legal at historical na basehan na ginagamit upang suportahan ito. Sa kabila nito, ang Malaysia ay matatag sa kanilang paninindigan na ang Sabah ay bahagi ng kanilang teritoryo. Pinamamahalaan nila ito, pinapaunlad at kinikilala ng international community. Kung ako ang tatanungin, dito nagiging mahirap ang sitwasyon dahil kahit may historical claim ang Pilipinas, ang kasalukuyang kontrol ay nasa Malaysia. May mga insidente rin na nagpapakita ng tensyon, tulad ng mga grupo mula sa Pilipinas na nagtangkang igiit ang claim sa Sabah. Ang mga ganitong pangyayari ay nagdudulot ng takot at komplikasyon sa relasyon ng dalawang bansa. Kung ako ang tatanungin, hindi ito simpleng issue na pwedeng resolbahin sa lakas o aksyon. Kailangan ito ng maingat na pag-uusap. Ang international law ay isa rin sa mga basehan sa pagresolba ng ganitong issue. Ngunit kahit dito, hindi rin ganun kasimple ang sagot. Kung ako ang tatanungin, parang may punto ang bawat panig. May historical claim ang Pilipinas, pero may effective control ang Malaysia. Ang usapin ng Sabah ay hindi lang tungkol sa lupa kundi pati na rin sa mga taong nakatira doon. Sila ang direktang naapektuhan ng anumang desisyon.
Kung ako ang tatanungin, dapat ding marinig ang kanilang boses sa usaping ito. Maraming Pilipino ang naniniwala na dapat ipaglaban ang Sabah dahil sa kasaysayan nito. Kung ako ang tatanungin, maintindihan mo kung bakit malakas ang emosyon sa isyong ito. Hindi lang ito lupa, kundi bahagi ng nakaraan. Sa kabilang banda, ang Malaysia ay patuloy na pinapakita na ang Sabah ay isang mahalagang bahagi ng kanilang bansa. Kung ako ang tatanungin, mahirap nang baguhin ang kasalukuyang sitwasyon dahil matagal na itong nasa ilalim ng kanilang pamamahala. Ang diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Malaysia ay isa rin sa kailangang isaalang-alang. Hindi basta-basta pwedeng magdesisyon dahil maaaring maapektuhan ang ugnayan ng dalawang bansa. Kung ako ang tatanungin, kailangan dito ng balancing approach. Sa huli, ang tanong kung kanino talaga ang Sabah ay nananatiling bukas. Kung ako ang tatanungin, may mga basehan ng Pilipinas na hindi dapat basta balewalain. Pero hindi rin pwedeng ipagwalang bahala ang kasalukuyang realidad. Kung ako ang tatanungin, parang mas nakikita ko kung bakit maraming Pilipino ang naniniwala na may karapatan ng Pilipinas sa Sabah. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, nasa ilalim ito ng Malaysia. Sa huli, ang sagot ay hindi lang kanino ba talaga, kundi paano ito mariresolba nang hindi nagdudulot ng mas malaking problema sa hinaharap. O siya, hanggang dito na lang muna tayo sa pag-uusap tungkol sa Sabah. Maraming salamat sa panonood hanggang sa muli.